nakaraan. Yung presidente na inaayos ang lahat, tingnan nyo ang approach ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga makapenetrate ang China eh. Alam mo, ako'y naniniwala na talagang may mga opisyal din ng Chinese government na hindi din, may mga Chinese Coast Guard din na hindi din klaro ang direksyon na tinatahak nila sa West Philippine Sea. That is the reason why na palagi pong nagkakagulo doon. Sa panahon ng Rodrigo Duterte, wala siyang ibang pronouncement na kinukundina na yung China. Wala. Bagkos nakikipag-kaibigan pang diputa niya. Tapos ngayon, kayo pang may gana magsampa ng mga kaso ng mga kung ano-ano dyan. Matakin mo nagbunyag ng katiwalian, yan pang gusto ninyong i-impeach. Samantalang yung naggasto ng hindi alam na sa mga Xiaomi, sa mga Piatos, mga Linti, mga Nagaraya, kung sino-sino pa, kulang na lang pati ang apelyido na Ilorico, gawin na lang. Intindihan nyo? Nag-iinit ako ba? Wala kayong ginawa. Tinraidor ni Rodrigo Duterte, nagkaroon po sila ng gentleman's agreement without informing the legislative branch of the government. Kasi kailangan pang i-ratify yun. O katulad po ng pag-withdraw ng Duterte administrations sa International Criminal Court without informing the Senate and at the same time the House. Sino nag-ratify? Sino ba ang nagkatulong ng Executive Department para magkaroon tayo ng membership sa International Criminal Court? House of Representatives through legislation. Nagiging membro tayo ng ICC through legislation. Then nag-withdraw tayo. Desisyon lang ni Digong ang natupad. Nagulat na lang lahat because of the relationship ng pag-withdraw niya at sa kasong isinampa sa kanya. And that is what we call self-serving. Why you didn't file betrayal of public trust? Kaya tinraidor ni Digong ang bayan. Kaya nagdesisyon siya ng kanya lang na kailangan po nang i-ratify ng Congress yon. Mga ihudipok-pok kayo, pinabayaan na lang kayo. Kami man lang ang nakaintindi, kayo hindi man nakaintindi. Kaya kasarap niyong sermonan. Tapos ngayon, ang Pangulong Bongbong Marcos pa ang filean niyo sa katutak na impeachment dahil lang gusto nyong umingay, gusto nyong makaiwas. Ito na nagkakahulihan na, naglalabasan na ng warrant, may nakulong na. Actually nga, itong masaklap, isang senador pa ng Pilipinas, ipinagpatanggol pa yung kontraktor na kasabwat na mga politicians para magkamal ng pera mula sa Department of Public Works and Highway. Sinusuportahan nyo pa? Tanungin ko kayo, hindi niya kayo nagreklamo kay Marcoleta, hindi niya kayo nagreklamo kay Aimee, hindi niya kayo nagreklamo dyan kay Chavez na sangkot din pa yan sa corruption. Plunder ang kaso niya. Tapos ang magpa-file pa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, may kasong plunder. Mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong mag-endorse ng article of impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kontraktor, congressman, na hindi nyo nga alam kung susuportahan nyo ba to o hindi. Kay sabi ninyo, tingnan nyo din, gapong plok man mga Duterte diehard supporters na ito. Klarong-klaro yun, para maintindihan ninyo. Sipin ninyo, isang oras na yaw-yaw ako dito, hindi ko man lang nakikita kung ano yung mga komentaryo ng mga mga DDS. Mabuti na lang, hindi na high blood ang tarugo ko sa inyo kahit wala akong nakikitang mga mensahe, mga comment. Tuloy-tuloy ang pagyaw-yaw ko sa inyo dito. But I'd like to inform each and everyone the real reason ng mga amaw na ito, itong mga senior citizen na mga dragon na mga galing sa planet Jurassic Namek. Kung na-frustrate kayo dahil hindi nakita ang Dragon Ball na nawawala ni Sang Goku, bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang pagkadiskitahan nyo? At for the information of the Duterte diehard supporters, akala ko ba gusto nyo ng impeachment? Ngayon, nagsampa ng impeachment yung nauna. Ayaw na nyo naman. Ngayon na naman, nagsampa ng kaso, gusto nyo na naman. Sabi ninyo, lutong Macau na naman. Ano ba talaga? But in my own capacity, in my own understanding, before my live streaming ends tonight,
I'd like to inform you that the main reason why they filed an impeachment complaint is because alam nila na ang mga kaalyado nila gipit na, naiipit na. Oo, sa usapin ng paglaban ng Pangulo kontra corruption. Nagkakabulgara na. Kaya anong sabi ng Pangulo? I hold to the statement of the President. No relationship, even the family, kapatid man yan, kamag-anak man yan, as long as dumaan sa proseso, dumaan sa pag-vet ng mga evidences, as long as na may ebidensyang matibay na naglilik doon, ipapile ang kaso. Ayaw ng Pangulo mag-file ng kaso na putyo-putyo, kay unang-una, madidismiss lang din yan. Because ang presidente kasi, napakahalaga sa kanya is evidence form. For evidence, ano tawag nito? Ayaw niya yung katulad ni Digong na, ops, pag mukha kang adik, patay ka. O, itutukhang ka. Kakatukin ka. Kinabukasan ng kinatok, na dedo na. Kasi nagkaroon po ng anxiety attack yung kapitbahay kasi mukha siyang adik, baka ituro din siya. Mapagkamalang ka lang adik, patay ka. Yun ang nangyari. O, kay Pangulong Bongbong Marcos, due process ang pinaka-importante. Nandun naman talaga sa batas yan eh. It's very easy for us to judge. It is very easy for us to say that, okay, sangkot ito. But where is the evidence? And the President is evidence-based. Parang ICC din yan eh. The Court of Facts and Paper and Evidence. Oh, yun ang ano eh, parang ICC din yan eh. Oh, ang ano kasi na Pangulong Bongbong Marcos, ebidensya. At the same time, due process. Ipinapasagot naman. Hindi lang makapaghintay ito mga alipores nila kasi sinasabi nila na kasabwat ang Pangulo. Nasaan ang ebidensya nyo? And you have the right, right? You have the right to present the evidence against the President. Pero yung magpa-file kayo ng impeachment complaint tapos hindi tinanggap, nagalit kayo sa Pangulo, nagalit kayo sa gobyerno, na parang ninakawang kayo ng karapatan. O, sa pamamagitan daw po ng pagtanggi ng impeachment complaint sa Kamara, ang pagputol ng tunay na kahulugan ng demokrasya. Wah! Mamaya, pinangluno ko kayo. Mga alinganga kayo. Huwag kayo ha, sa mga ginagawa ninyo, you don't have the right to speak about democracy. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.